Magandang araw sa inyong lahat. Bago ninyo pakinggan ang kwentong ito, nais kong magtanong sa inyo ng tapat. Kung isang hating gabi, habang nagmamaneho ka para kumita ng bawat piso para sa gamot ng iyong ina, at biglang nag-abiso ang iyong cellphone na mayroong agarang pasahero. Ngunit sa parehong sandali, mula sa isang madilim na sulok sa gilid ng daan, nakarinig ka ng mahinang sigaw ng tulong mula sa isang babae. Hihinto ka ba? Nang gabing iyon, si Angelo Reyes, isang mahirap na motorcycle taxi driver sa Cebu, ay huminto. At ang desisyong iyon ang naghatak sa kanya sa isang masalimuot na sabwatan na tanging ang mga napakayaman lamang ang may lakas ng loob na gawin. At para sa isang mahirap na tulad niya, iisa lang ang bagay na pwede niyang isugal, ang kanyang buhay. Sa hanay ng mga abandonadong cold storage warehouse sa tabi ng lumang pier, isang tinig na pinipigilan ng adhesive tape ang narinig. Kuya, tulungan mo ako. Papatayin nila ako. Hindi pa man nakakahakbang si Angelo. Isang malamig na boses ng lalaki ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Umalis ka na. Umuwi ka. At alagaan mo ang nanay mo. Hindi mo kakayanin to. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Angelo. Dahil hindi lang nila alam kung sino siya. Alam din nilang ang kanyang ina ay nasa ospital. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Angelo ng malinaw kung tatalikuran niya ito, magiging ligtas siya. Ngunit ang babae sa loob ay tiyak na mamamatay. Natigilan si Angelo. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela ng kanyang motor. Ang app sa kanyang telepono ay walang tigil sa pag-vibrate. Nag-aabiso na nagmamadali ang pasahero. Kailangan niya lang paandarin ang motor at umalis. At mananatili siyang isang hamak na rider. Uuwi sa maliit na inuupahang kwarto. At may nanay pa ring aalagaan. Ngunit mula sa loob ng cold storage, muling narinig ang sigaw. Mas mahina. Mas pautal-utal. Huwag mo akong iwan. Parang awa mo na. Ang dalawang lalaking nakaitim na jacket ay humakbang pasulong. Isang ngiting mapang-asar ang binitawan ng isa. Sa hirap mong yan, hindi mo pa nga kayang alagaan ang sarili mo. Magpapakabuti ka pa para lang magdusa. Napalunok si Angelo. Ang imahe ng kanyang inang nakahiga sa kama ng ospital. Ang payat na kamay ay mahigpit na hawak ang papel para sa dialysis. Ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Alam niyang, sa oras na masangkot siya rito, isang aksidente, isang patibong, o kahit isang paninirang puri lang, ay sapat na para walang matira sa kanyang ina. Ngunit kung tatalikuran niya ito, mula sa sandaling ito, hindi na niya magagawang tumingin ng diretso sa mata ng kanyang ina. Isang mahina, ngunit matatag na salita ang binitawan ni Angelo. Tumabi kayo. Natigilan ang dalawang lalaki. Itinulak ni Angelo ang kanyang motor. Nilagpasan sila at dumiretso sa bahagyang bukas na pinto ng cold storage. Sa loob, isang babaeng nakatali ang mga kamay ng plastic zip tie. May tape sa bibig at ang mga mata ay puno ng takot. Tumingin siya kay Angelo na parang kumakapit sa huling pag-asa. Yumuko si Angelo. Habang tinatanggal ang tape, mabilis siyang nagsalita. Makinig ka sa akin, ate. Hindi ako mayaman, hindi ako malakas. Pero hindi kita hahayaang mamatay dito. Humagulgol ang babae. Ang hininga ay putol-putol. Huwag mong tawagan ang asawa ko. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa tibok ng puso ni Angelo. Dahil naunawaan niyang hindi ito simpleng pagliligtas sa isang biktima, kundi pagliligtas sa isang taong nais patayin ng mga pinakamalapit sa kanya. At mula sa sandaling isinakay ni Angelo ang babae palayo sa cold storage, wala na siyang daan pabalik sa dati niyang buhay. Umugong ang lumang motorsiklo habang sakay ni Angelo ang babae sa likuran. Nanginginig ang mga kamay ngunit pinapanatili ang bilis. Hirap siyang huminga. Ang init ng hininga niya
ay tumatama sa basang likod ni Angelo. Nagmamadaling nagsalita si Angelo na parang kinakausap ang babae at ang sarili niya. Ate, subukan mong huminga ng maayos. Dadalhin kita sa pinakamalapit na health center. Umiling ang babae, ang boses ay paos. Huwag, huwag mo akong iuuwi sa bahay at huwag mong tatawagan ang pamilya ko. Kumunot ang noo ni Angelo. Kung hindi pamilya mo, sino ang tatawagan ko? Tawagan mo ang doktor, ang pulis, kahit sino. Huwag lang ang asawa ko. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kilabot kay Angelo. Hindi na siya nagtanong pa. Ang isang taong nasa ganitong sitwasyon, bawat salita ay instinct para mabuhay. Pagdating sa barangay health center, biglang preno si Angelo. Lumabas ang mga health worker. Nang makita ang zip tie sa kamay ng babae, nagulat sila. Isang nurse ang sunod-sunod na nagtanong, "Sinong gumawa nito? Saan nahanap? Gaano nakatagal?" Mabilis na sumagot si Angelo. Walang itinatago. Sa abandonadong cold storage sa lumang pier, may dalawang lalaking nagbabantay doon. Tinitigan siya ng nurse. "Alam mo bang malaking gulo ang pinasok mo?" "Ang alam ko lang po, kung hindi ko siya dinala dito, patay na siya." Dinala ang babae sa emergency room. Wala pang 10 minuto, dumating ang mga pulis. Isang pulis ang tumingin kay Angelo mula ulo hanggang paa. "Anong pangalan mo?" "Si Angel King." "Trabaho?" "Motorcycle taxi driver po." "Kilala mo ba kung sino ang niligtas mo?" Umiling si Angelo. "Hindi po. Narinig ko lang po ang sigaw niya." Seryosong nagsalita ang pulis. "May nagbanta ba sa'yo?" "Opo. Sinabi nilang umuwi na lang ako at alagaan ang nanay ko." Ang sagot na iyon ay nagpabigat sa hangin. Tumingin ang pulis sa kasama niya at bahagyang tumango. "Inimbestigahan na nila ako." Isinulat ang police report. Oras, lugar, kalagayan ng biktima. Salaysay ni Angelo. Lahat ay naitala. Paglabas ni Angelo sa health center, walang tigil sa pag-vibrate ang kanyang telepono. Nag-abiso ang app ng canceled booking at warning. Tiningnan ni Angelo ang screen at mapait na natawa. Hindi pa man kumikita, sangkot na agad sa gulo. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya. Nang maramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Isang motorsiklo, ang mabagal na tumatakbo sa likuran niya. Nagpapanatili ng distansya. Hindi lumingon si Angelo. Lumiko siya sa isang maliit na eskinita papunta sa kanyang inuupahan. Pagbukas niya ng pinto, gising na ang kanyang nanay Elena, puno ng pag-aalala. "Anak, ginabi ka yata. Medyo pagod lang po, Nay." Tiningnan ng ina ang mukha ng anak at kumunot ang noo. "May problema ba?" "Wala po. May nakita lang po akong naaksidente." Natahimik sandali si Nanay Elena bago bumulong. "Sabi nila, pag gumawa ka ng mabuti, masama ang balik." "Hindi po ako gumawa ng mabuti, Nay. Hindi ko lang po sila tinalikuran." Hating gabi, tumunog ang telepono ni Angelo. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya. Isang mabagal at malalim na boses ng lalaki. "Ang galing mo, Ryder. Alam mo ba kung sino ang niligtas mo?" "Hindi ko kailangang malaman." "Hindi mo kailangang malaman? Pero ang nanay mo, kailangang mabuhay." Hinigpitan ni Angelo ang hawak sa telepono. "Subukan mong galawin ang nanay ko. Hindi kita patatahimikin. Wala kang karapatang pumili. Ang karapatang pumili ay para lang sa mga may pera." Biglang naputol ang tawag. Nanatiling nakaupo si Angelo sa kama. Malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang likod. Tumingin siya sa kanyang ina na mahimbing nang natutulog. Ang mukha ay payat sa ilalim ng mahinang dilaw na ilaw. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, malinaw na naramdaman ni Angelo na ang isang tamang gawain
ay sapat na para talikuran ng buong mundo ang isang mahirap. At naunawaan niya mula sa sandaling ito, hindi na lang siya nagmamaneho para kumita, kundi hinihila na siya sa isang laro kung saan hindi siya ang gumagawa ng mga patakaran. Kinabukasan, hindi pa man nakakaalis si Angelo sa kanyang boarding house. Sunod-sunod na nag-vibrate ang kanyang telepono. Hindi galing sa app, kundi mga text message. Isang tao ang nagpadala ng litrato na kuha sa harap ng pampublikong ospital. Sa litrato, ang kanyang nanay Elena ay nakaupo sa isang bench, naghihintay para sa dialysis. May hawak na bote ng tubig. Ang text ay may iisang linya lang. Alagaan mo siyang mabuti. Natigilan si Angelo. Tinawagan niya ang numero, ngunit patay na ito. Mabilis siyang nagmotor papunta sa ospital. Pagkakita sa anak, nag-aalalang nagtanong agad si Nanay Elena. Bakit namumutla ka, anak? Nay, may nang istorbo po ba sa inyo? Wala. May mga nagtanong lang tungkol sa'yo. Ang sagot na iyon ay hindi nagpagaan sa loob ni Angelo. Sa halip, kinumpirma nito ang kanyang pinakakinatatakutan. Naabot na nila ang kanyang ina. Tanghali, nakatanggap si Angelo ng imbitasyon para muling magbigay ng salaysay. Sa opisina ng pulisya, isang investigador ang naglagay ng isang folder sa harap niya. Gising na ang babaeng niligtas mo. Ang pangalan niya ay Isabel Valencia. Kumunot ang noo ni Angelo. Pamilyar ang pangalan. Siya ang chairperson ng Valencia Group. Napatawa si Angelo dahil sa gulat. Sir, seryoso po ba kayo? O nagbibiro lang? Walang biruan sa isang criminal investigation. Natahimik siya ng ilang segundo. Isang mahirap na rider na tulad niya ay nakaligtas sa pinuno ng isang malaking korporasyon. Nagpatuloy ang investigador. Hinihiling ni Miss Valencia na ilihim ang impormasyon. Ayaw niyang malaman ng pamilya niya ang nangyari. Diretsahang nagtanong si Angelo. May kinalaman po ba ang pamilya niya, sir? Higit pa sa inakala mo. Nang hapong iyon, sumabog ang social media. Isang balita ang lumabas na may malaking headline. Businesswoman, pinaghihinala ang biktima ng extortion. Motorcycle driver, sangkot. Isang malabong litrato ni Angelo. Nabuhat ang isang babae sa health center ang mabilis na kumalat. Ang mga komento ay bumuhos na parang talon. Nag-imbento lang yang rider na iyan. Nagdadrama para makakuha ng pera. Mahirap na nga, sakim pa. Nanginginig ang kamay ni Angelo habang nagbabasa. Tinawagan niya ang investigador. Sir, bakit po ganito ang nakasulat sa balita? May nagpakalat ng impormasyon. Gusto nilang ilihis ang atensyon. Gabi, isang abogado na nagngangalang Attorney Rina Cruz ang pumunta sa kwarto ni Angelo. Hindi siya nagpaligoy-ligoy. Mula ngayon, iwasan mo munang lumabas. Huwag kang sasagot sa media at huwag kang makikipagtalo online. Kumunot ang noo ni Angelo. Pero ginagawa nila akong kriminal. Tama. At kung magpapadala ka sa galit, sila ang mananalo. Mapait na ngumiti si Angelo. Isa lang akong hamak na rider. Kaya nila akong durugin kung kailan nila gusto. Tumingin ng diretso si Attorney Cruz sa kanyang mga mata. Dahil mahirap ka, mas lalong kailangan ng katotohanan na mabuhay ka. Naglagay siya ng isang lumang telepono sa mesa. Pansamantala, ito muna ang gamitin mo. Posibleng minomonitor na ang telepono mo. Nang gabing iyon, habang pauwi si Angelo, isang itim na kotse ang huminto sa gilid ng daan. Bumaba ang bintana. Isang lalaking naka-Amerikana, magalang, ngunit malamig ang tingin. Ikaw si Angelo Reyes. Sino po sila? Hindi mahalaga kung sino ako. May gusto lang akong sabihin. Ibinaling niya ang boses. Ginawa mo ang isang bagay na hindi mo dapat ginawa. Nakaligtas lang po ako ng tao. May mga taong hindi dapat nililigtas. Hinigpitan ni Angelo ang hawak sa manibela. Kung kamag-anak kayo ni ate,
Bakit hindi ninyo siya tanungin kung gusto niyang mabuhay? Natahimik ang lalaki ng ilang segundo bago ngumiti. Ang mga kabataan, madalas na pagkakamalan ang katapangan sa kapusukan. Sumara ang bintana at umalis ang kotse. Naiwang nakatayo si Angelo. Malakas ang kabog ng dibdib. Naintindihan niya ng malinaw, ang babaeng niligtas niya ay hindi lang biktima, kundi sentro ng isang labanan kung saan ang mga mahihirap na tulad niya ay mga piyesang madaling isakripisyo. At mula sa sandaling ito, ang katotohanan ay hindi na lang itinatago, kundi sadyang binabaluktot. Kinaumagahan, hindi pa man nakakaisang biyahe si Angelo. Sunod-sunod na nag-vibrate ang kanyang telepono. Hindi pasahero, kundi balita. Isang bagong artikulo ang nasa front page. Ang headline ay napakatingkad. Rider, hinalaang nasagasbaya na nagsabuatan sa pagliligtas para mangikil sa isang businesswoman. Sa ilalim, ang litrato ni Angelo. Nabuhat si Isabel Valencia sa health center. Malabo at may maling caption. Habang binabasa ni Angelo, parang kinukurot ang puso niya. Tinawagan niya si Attorney Rina Cruz. Attorney, nakita niyo na po ba? Nakita ko na. Ang kapal po ng mukha nilang baluktutin ng kwento. Dahil takot na takot sila. Mapaklang tumawa si Angelo. Natatakot sa isang mahirap na rider na tulad ko? Hindi. Natatakot sila sa katotohanang hindi mo sinasadyang mahawakan. Wala pang isang oras. Nakatanggap si Angelo ng tawag mula sa investigador. Pumunta ka agad dito sa presinto. Bakit po, sir? May nagreklamo laban sa'yo. Sa opisina, isang folder ang itinulak sa harap ni Angelo. Sinasabi nilang may motibo ka sa paglapit sa biktima. Sinasabi nilang humingi ka ng pera kapalit ng iyong pananahimik. Biglang tumayo si Angelo. Hindi po totoo yan. Narinig ko lang po ang sigaw ng tulong. Naniniwala ako sa'yo. Pero ang mga tao sa labas, hindi. Naiintindihan mo ba? Bumuntong hininga ang investigador. Kapag ang isang mahirap ay kaharap ng isang napakayaman, sapat na ang isang kwentong paulit-ulit na sabihin para maging katotohanan. Tanghali, umuwi si Angelo sa boarding house. Hinarang siya ng landlady sa pinto. Angelo, pagkatapos? Nitong mga nakaraang araw, laging may pulis na nagtatanong dito. Ayoko ng gulo. Natahimik si Angelo. Kung may problema ka, sana maayos mo na agad. Ang mga salita ay mahinahon. Ngunit malinaw ang ibig sabihin. Isang magalang na pagpapaalis. Pumasok si Angelo sa kwarto at umupo sa tabi ng kama. Tiningnan siya ng kanyang ina. Puno ng pag-aalala. Pinag-uusapan ka raw sa TV, anak. Huwag niyo na pong panoorin, Nay. Hindi ko man pinapanood. Pero ang ibang tao, nanonood. Hinawakan ni Nanay Elena ang nanginginig na kamay ng anak. Baka mas mabuting humingi na lang tayo ng tawad sa kanila, anak. Hihingi ng tawad para saan po, Nay? Para sa pagsangkot sa gulo nila. Yumuko si Angelo ng matagal. Kung umalis po ako noon, patay na yung babae, Nay. Natahimik si Nanay Elena. Dahan-dahang tumulo ang kanyang mga luha sa kulubot na kamay. Hapon, isang estranghero ang naghanap kay Angelo. Isang dalaga na nakasuot ng sombrerong nakababa. Nakatayo malapit sa pader. Ikaw po ba si Kuya Angelo? Sino ka? Ako po si Dayan. Ang pangalan ay nagpagulat kay Angelo. Ako po ang assistant ni Ma'am Isabel. Tiningnan siya ni Angelo ng may pag-iingat. Anong kailangan mo sa akin? Dahil kung babagsak ka, hindi rin siya mabubuhay. Nanginginig na mabilis na nagsalita si Dayan. Ginagawa ka nilang masama para matanggal ka sa kwento. Sino? Ang mga tao sa pamilya niya. Hinigpitan ni Angelo ang kanyang kamao. May ebidensya ka ba? Meron. Pero kapag inilabas ko,
Pwede akong mawalan ng trabaho o kahit ng buhay. Tumingin si Angelo ng diretso sa mga mata ng dalaga. Mahirap lang ako. Hindi kita kayang protektahan. Hindi ko kailangan ng proteksyon mo. Ang kailangan ko, huwag kang sumuko. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ni Angelo. Isang bagong text. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, lalo na sa mga nagsasabing kakampi mo sila. Tumingin si Angelo kay Diane na nakatayo sa harap niya, namumutla. Naintindihan niyang mula sa sandaling ito, ang laro ay hindi na lang paninira, kundi paghihiwalay, pagdududa, at pagsira sa bawat maliit na suporta na mayroon siya. At alam ni Angelo, kung pagdudahan niya ang nag-iisang taong naglakas loob na lumapit, tuluyan na siyang mag-iisa. Nakaupo siya sa isang plastik na upuan sa labas ng kanyang kwarto. Ang telepono ay nakataob sa mesa, na para bang isang tingin pa lang dito ay guguho na ang lahat. Si Diane ay nakatayo sa tapat. Mahigpit ang hawak sa strap ng kanyang bag. Iniisip niyo po bang nagsisinungaling ako? Hindi. Bakit po kayo tahimik? Dahil natatakot akong magtiwala sa maling tao. Kinagat ni Diane ang kanyang labi. Naintindihan ko po. Pero kung hindi niyo ako pagkakatiwalaan, mag-isa na lang po kayo. Tumingin si Angelo. Anong gusto mong gawin ko? Itago niyo po ang isang bagay. Ano yun? Isang voice recording. Binuksan niya ang kanyang bag. Kinuha ang isang maliit na USB drive at inilagay sa mesa na parang isang bagay na napakadaling mabasag. Ito po ang tawag sa pagitan ng bayaw ni Ma'am Isabel at isang hindi kilalang tao. Hindi ko pa po alam kung sino yung kausap niya, pero may sinabi po siyang ganito. May sinabi po siyang pinatugtog ni Diane ang recording. Isang malalim at malamig na boses ng lalaki. Kailangan lang niyang mawala ng ilang araw. Ang publiko na ang bahala sa iba. Pagkarinig nito, bumigat ang dibdib ni Angelo. Bakit hindi mo ito ibigay sa pulis? Dahil hindi pa ito sapat. Hindi sapat para kasuhan sila, pero sapat na para patayin ka. Mapait nang umiti si Angelo. Hindi nila kailangan ng ebidensya. Ang kailangan lang nila, manahimik ako. Tumingin si Diane ng diretso. Mananahimik po ba kayo? Hindi. Anong gagawin ninyo? Itatago ko to. Pero hindi ko itatago ng mag-isa. Nang gabing iyon, tinawagan ni Angelo si Attorney Rina Cruz. Attorney, mayroon po akong isang bagay. Pupunta po ako dyan ngayon. Kung mag-isa akong pupunta, baka bukas. Nasa balita na naman ako. Anong gusto mo? Gusto ko pong samahan ninyo ako. Maliwanag ang ilaw sa opisina ng abogado kahit gabi na. Pinakinggan ni Attorney Cruz ang recording. Hindi nagsalita ng isang minuto. Alam mo ba kung bakit kanila ginagawang masama? Dahil mahirap ako? Hindi. Dahil wala ka sa kampo nila. Tumingin siya kay Diane. Nasa iyo ba ang original file? Opo. May call log? Meron po. Mabuti. Tumingin ulit si Attorney Cruz kay Angelo. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng makipagkita kahit kanino nang mag-isa. Kahit pa sa mga nagsasabing tutulungan ka. Lahat, dadaan sa akin. Tumango si Angelo. Hindi ko po kailangang sumikat. Ang kailangan ko lang, hindi mabaon ang katotohanan. Kinabukasan, isang maliit na balita ang lumabas. Kinumpirma ng mga autoridad na nakatanggap sila ng karagdagang materyales. Kaugnay sa kaso ng businesswoman na si Isabel Valencia. Agad na nahati ang opinyon ng publiko. Mayroon pa ring nang aakusa. Ngunit mayroon na ring nagsisimulang magtanong. Samantala, nakatanggap si Angelo ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Akala mo ba? Tapos na ang lahat dahil lang sa mga binigay mo? Wala po akong iniisip. Alagaan mo na lang ang nanay mo. Natahimik si Angelo. Kapag ginalaw mo ang hindi dapat galawin, huwag kang magtaka kung wala ka ng daan pabalik. Pinatay ang tawag.
Nanginginig ng bahagya ang kamay ni Angelo habang hawak ang telepono. Tumingin siya sa kanyang ina. Nay, oh, anak, kung sakaling maging abala po ako bukas, ilock niyo pong mabuti ang pinto. Tiningnan ni Nanay Elena ang anak. Ang mga mata ay mas maraming naiintindihan kaysa sa sinasabi ni Angelo. Kung tama ang ginagawa mo, huwag kang matakot. Kung matatakot ka, sabay tayong matatakot. Hapon, tinawagan siya ng investigador para muling magbigay ng salaysay. Alam mo bang minomonitor ka? Hinala ko po. Kami rin. Kaya bakit sila nagpapadala pa rin ng mensahe sa'yo? Dahil gusto nilang matakot ako. Inilapag ng investigador ang folder sa mesa. Pero hindi nila alam na tama ang naging hakbang mo. Tumingin siya. Ang voice recording na yan ay pain. Natigilan si Angelo. Ang ibig niyo pong sabihin, mula ngayon, hindi na ako ang matatakot. Umalis si Angelo sa presinto. Mabagal ang lakad. Isang bagay ang malinaw sa kanyang isip. Ang mahirap ay walang kapangyarihan. Pero kung hindi siya tatakbo, ang katotohanan mismo ang magiging pinakanakakatakot na bagay. Sa ilalim ng dilaw na ilaw na tumatama sa lumang sahig, inilagay ni Attorney Rina Cruz ang isang telepono sa mesa. Itinulak papunta kay Angelo. Pakinggan mong mabuti. Isang voice message ang pinatugtog. Pamilyar ang boses, malalim at malamig. Hayaan niyong magsalita ang rider na yan. Habang mas marami siyang sinasabi, mas mabilis siyang mamamatay. Nagtiim ang bagang ni Angelo. Iniisip nilang matataranta ako. Hindi. Sinusubukan nilang basahin ang reaksyon mo. Tumingin ng diretso si Attorney Cruz. Kung mananahimik ka, mas lalo silang dadiit. Kung magre-react ka ng padalos-dalos, dudurugin ka nila. Iisa lang ang paraan. Dahan-dahang nagtanong si Angelo. Maghulog ng pain. Tama. Ang plano ay simple, malamig, at walang paligoy. Isang kontroladong pag-leak ng impormasyon. Isang panayam na kalahating totoo. Kalahating kasinungalingan. Isang maliit na detalye na sapat para hindi mapakali ang taong nasa likod nito. Sasabihin mong narinig mo lang ang sigaw ng tulong. Huwag mong babanggitin ang pamilya ni Isabel. Huwag mong babanggitin ang recording. Isang bagay lang ang sasabihin mo. Tiningnan ni Attorney Cruz si Angelo. Sabihin mo, kung nag-iimbento ako ng kwento, sana imbestigahan nila ako hanggang sa dulo. Tumango si Angelo. Sanay na po akong pagdudahan. Lumabas ang artikulo kinahapunan. Hindi sensationalized. Walang pagkampi. Isang simpleng salaysay ng isang mahirap na rider. Sumabog ang mga komento. May nang-aakusa, may nagdududa. Pero sa pagkakataong ito, may nagsimulang magtanong. Kung imbento lang, bakit hindi pa siya kinakasuhan? Kung nangikil, nasaan ang ebidensya? 3 oras ang lumipas. Tumawag si Dayan, paos ang boses. Kuya Angelo, kinontak nila ako. Sino? Ang bayaw ni Ma'am Isabel. Parang tumigil ang mundo. Anong sinabi nila? Tinanong nila kung may iba pa akong hawak. Anong sinagot mo? Sinabi kong wala akong alam. Isang sandaling katahimikan. Pero hindi sila naniwala. Gusto nilang makipagkita. Tumingin si Angelo kay Attorney Cruz. Hindi siya nagtanong. Isang pangungusap lang ang sinabi. Kinagat na ng isda ang pain. Itinakda ang pagkikita sa isang maliit na coffee shop sa gilid ng daan. Dumating si Dayan ng maaga. Pumili ng isang tagong mesa. Si Angelo ay umupo sa malayo, sapat para makita ang lahat, pero hindi halata. Ang mga investigador ay nasa loob ng sasakyan, hindi kalayuan. Dumating ang lalaki, maayos ang pananamit, ang ngiti ay parang sanay mag-utos. Pumayat ka. Mukhang pagod ka nitong mga araw.
Pagod sa kakaisip. Inilapag niya ang kape. Hindi na kailangan ang mga nangyari. Pinanatili ni Dayan ang kalmadong boses. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo. Naintindihan mo. Matalino ka. Yumuko siya. Bumaba ang boses. Kailangan mo lang kalimutan ng ilang bagay. At lahat tayo ay magiging payapa. Napalunok si Dayan. Kalimutan ng ano? Kalimutan mo na ang cold storage. Kalimutan mo na ang rider. Isang pangungusap na sapat para manindig ang balahibo. Kung hindi, dapat isipin mo ang kinabukasan mo. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ng lalaki. Isang text message. Tiningnan niya ito at bahagyang nagbago ang kanyang mukha. Sinong nag-text? Wala kang kinalaman dito. Tumayo siya ng mas maaga sa inaasahan. Isang payo lang. Huwag kang pumwesto sa maling panig. Nang makaalis ang lalaki, lumapit si Attorney Cruz. Narinig mo ng malinaw? Opo. Aling bahagi? Kalimutan mo na ang cold storage. Tumango siya. Sapat na yan. Gabi. Nakatanggap si Angelo ng isang kakaibang text. Akala mo ba, nanalo ka na? Hindi siya sumagot. Ipinasa lang niya ang screenshot sa investigador. Mabilis ang naging tugon mula sa kabilang linya. Kinagat na nila ang pain. Mula ngayon, bawat hakbang nila ay ebidensya. Umupo si Angelo. Walang pagdiriwang, walang gaan ng loob. Isang pakiramdam lang ang malinaw. Nalagpasan na niya ang hangganan ng takot. At kapag ang isang mahirap ay hindi na natatakot, ang may kapangyarihan ang nagsisimulang manginig. Pagpasok ni Angelo sa eskinita, nakita niyang naghihintay si Nanay Elena sa labas ng kanilang kwarto. Hindi ito ang karaniwang paghihintay ng isang ina sa anak na uuwi para kumain, kundi isang tindig na tahimik. Tuwid ang likod at mahigpit ang hawak sa dulo ng damit. May naghanap sa'yo, anak. Natigilan si Angelo. Sino po, Nay? Dalawang lalaki. Anong sinabi nila? Tinanong nila ang oras ng pag-alis at pag-uwi mo. Tinanong nila ang tungkol sa sakit ko. Ang huling pangungusap ay nagbigay ng kilabot kay Angelo. May ginawa po ba sila sa inyo? Wala. Pero sabi nila, nag-atubili si Nanay Elena. Sabi nila, masyadong malaki ang ginagawa mo. Ang mga mahihirap daw, dapat alam ang kanilang lugar. Tumingin si Angelo sa malayo. Huminga ng malalim. Huwag niyo po silang pakinggan. Hindi ko pinakinggan. Pero natakot ako. Ang isang salitang takot, kahit pabulong, ay parang hiwa sa dibdib. Pumasok si Angelo sa kwarto. Isinara ang pinto. Agad niyang tinawagan si Attorney Cruz. Pumunta na sila sa bahay. Ginagamit na nila ang nanay ko. Hindi niya to kakayanin. Angelo, makinig ka. Kung ginagamit na nila ang pamilya mo para pilitin ka, ibig sabihin, natataranta na sila. Mapaklang tumawa siya. Natataranta pero may lakas ng loob pa rin gawin yan. Dahil inaakala nilang susuko ka. Sa sandaling iyon, tumawag si Dayan. Nanginginig ang boses, halos maiyak. Kuya Angelo, tinawagan nila ako ulit. Anong sinabi? Sabi nila, kung mananatili pa rin ako sa gitna, hindi raw matatahimik ang nanay mo. Natahimik si Angelo ng matagal. Dian, pwede pa ba akong umatras? Kung aatras ka, mapapahamak ka. Pinili ko na nato. Mabilis siyang nagsalita na para bang natatakot na magbago ang isip. Kung hindi ka huminto noon, patay na si Ma'am Isabel. Kung aatras ako ngayon, hindi rin ako matatahimik habang buhay. Natapos ang tawag. Umupo si Angelo sa kama. Hawak ang ulo. Kumatok ng mahina si Nanay Elena sa pinto. Anak, pagkatapos, kung pagod ka na, pwede naman tayong huminto, di ba? Binuksan ni Angelo ang pinto at lumuhod sa harap ng kanyang ina. Nay, kung umalis po ako noon, namatay yung tao. Alam niyo po ba, kung hihinto ako ngayon,
Ang masasama ang mananalo. Hinawakan niya ang kamay ng ina, paos ang boses. Hindi po ako magaling, hindi ako mayaman, pero ayokong mabuhay habang buhay. Na tinatanong ang sarili ko ng, paano kung umiyak si Nanay Elena? Hindi malakas. Mga luha lang, ang tuloy-tuloy na dumadaloy. Kung ganoon, nasa likod mo ako. Ang mga, ang mga salitang iyon, kahit mahina, ay mas mabigat kaysa sa lahat ng banta. Nang gabing iyon, tumawag ang investigador kay Angelo. Maglalagay kami ng secret security. Gaano po ka-secret? Sa sobrang secret, hindi nila malalamang may security. Diretsahang nagtanong si Angelo, paano kung gumawa sila ng hindi maganda? Sila mismo ang papasok sa bitag. Kinabukasan, isang bagong balita ang kumalat. Hindi sa media, kundi isang anonymous post sa isang investment group. May power struggle sa loob ng korporasyon ni Miss Valencia. Walang binanggit na pangalan ni Angelo. Walang binanggit na cold storage. Pero sapat na para hindi na makapagpanggap ang mga sangkot. Walang tigil sa pag-vibrate ang telepono ni Angelo. Isang hindi kilalang numero. Akala mo ba bayani ka? Hindi. Anong ginagawa mo? Nagiging tao. Tumawa ang nasa kabilang linya. Ang mga mahihirap, madaling mamatay. Mas madaling mamatay sa pananahimik. Pinatay ang tawag. Agad na ipinadala ni Angelo ang recording sa investigador. Ang sagot ay dumating pagkatapos ng ilang minuto. Keep your phone with you. Sila na mismo ang naglalantad sa sarili nila. Hapon, direktang tumawag si Isabel Valencia kay Angelo sa unang pagkakataon. Mahina ang boses niya, ngunit malinaw. Kuya Angelo, pagkatapos, pinipilit nila akong pumirma ng isang dokumento. Anong dokumento po? Isang dokumento na nagsasabing kusa akong umalis. Hinigpitan ni Angelo ang hawak sa telepono. Huwag po kayong pipirma. Kung hindi ako pipirma, kailangan nilang ilantad ang sarili nila. Isang mahabang katahimikan. Natatakot ka ba? Opo. Bakit hindi ka huminto? Dahil kung hihinto po ako, kayo ang susunod na isisilid sa katahimikan. Sa kabilang linya, napaiyak si Isabel. Salamat. Dahil hindi mo ako tinratong mayaman. Tumingin si Angelo sa kanyang inang nagpapahinga. Bumagal ang boses. Tiningnan ko lang po kayo bilang isang taong humingi ng tulong. Natapos ang tawag. Alam na alam ni Angelo. Mula sa sandaling isinangkot ang kanyang pamilya, wala nang atrasan. At kapag ginalaw na ng isang tao, ang pinakasagradong bagay para sa'yo, wala ka ng dahilan para matakot. Nakaupo si Angelo, nakasandal sa pader. Ang telepono ay nasa mesa. Ang screen ay paulit-ulit na umiilaw at namamatay. Alam niyang pagkatapos ng tawag na iyon kay Isabel Valencia, lahat ay nagbago. Hindi na ito mga pahiwatig na banta. Hindi na ito paninira. Ngayon, ito ay pamimilit na pumirma. Isang legal na paraan ng pagpapatahimik. Tumunog ang telepono. Si Attorney Rina Cruz. Kakatanggap ko lang ng impormasyon. May ibinigay silang dokumento sa kanya. Yung papel na nagsasabing kusa siyang umalis. Tama. Kung pipirmahan niya, tapos na ang kaso. Dahan-dahang nagtanong si Angelo. Kung hindi niya pipirmahan, kailangan nilang ipaliwanag kung bakit ang isang taong kusang umalis ay nakatali sa loob ng isang cold storage. Isang sandali ng katahimikan. Pumayag si Miss Isabel na makipagtulungan. Sabi niya, ayaw na niyang tumakbo. Nakahinga ng maluwag si Angelo. Kinahapunan, humiling si Isabel Valencia na direktang makipag-usap sa investigador. Walang kasamang kamag-anak, walang assistant mula sa pamilya. Sa maliit na opisina, umupo siya ng tuwid. Mayroon pa ring malabong marka ng tali sa kanyang mga kamay.
Hindi ako kusang umalis. Dinala ako sa lugar na iyon. Itinali ako. Tinakot. Nagtanong ang investigador, sino ang nagdala sa inyo? Mga tao ng asawa ko. May ebidensya ba kayo? Natahimik si Isabel ng ilang segundo. Pagkatapos ay tumingin kay Attorney Cruz. Meron. Isang ekstrang telepono ang inilagay sa mesa. May recording dito. Recording ng ano? Ang usapan namin bago ako dinala. Isang boses ng lalaki ang umaling-awngaw sa silid. Pamilyar at nakakakilabot. Kailangan mo lang maging mabait. Pumirma ka at magiging maayos ang lahat. Hindi nagsalita ang investigador. Nagsusulat lang. Sa labas ng pasilyo, nakatayo si Angelo malapit sa pader. Hindi siya pinapasok, pero narinig niya ang pagbukas ng pinto. Narinig niya ang boses ni Isabel. Hindi nanginginig. Hindi umiiyak. Hinihiling ko ang proteksyon at hindi ako pipirma ng kahit ano hanggang sa malinawan ang kaso. Nang gabing iyon, isang text ang dumating sa telepono ni Angelo. Masyado mo nang inilayo ang mga bagay-bagay. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-forward si Angelo. Tumawag siya ng diretso. Natatakot ka ba? Natahimik ang nasa kabilang linya. Kung hindi ka natatakot, bakit hindi ka magpakita sa liwanag? Sumigaw ang boses. Akala mo ba, nanalo ka na? Isa lang ang sigurado ko. Nagsisimula ka ng matalo dahil masyado kang nagmamadali. Biglang naputol ang tawag. Gabi, pinuntahan ni Dayan si Angelo. Hindi siya umiiyak. Umupo lang. Ang mga kamay ay nasa tuhod. Isinumiti ko na po lahat ng internal emails. Kasama ang schedule ng sasakyan, pati na ang pangalan ng pumirma. Tiningnan siya ni Angelo. Alam mo bang kapag ginawa mo yan, wala ka nang babalikan? Babalik para saan? Mapait siyang ngumiti. Para maging assistant ng taong tingin sa buhay ng iba, ay numero lang? Nagbago ang tono ng mga balita. Hindi na nag-aakusa, nagtatanong na lang. Bakit ayaw pumirma ng biktima? Sino ang namimilit? Isang maikling video ang kumalat. Hindi malinaw ang pinagmulan. Isang malabong imahe ng abandonadong lugar. May pumasok na sasakyan. May mga taong naghihintay. Nagsimulang mag-imbestiga ang mga netizen. Hindi nagaanong nang aakusa kay Angelo. Sa isang huling pag-uusap, diretsang sinabi ng investigador, mayroon na kaming isang taong tinitingnan. Sino po? Ang bayaw ni Miss Valencia. Hindi ang asawa, kundi ang taong nasa gitna. Tumango si Angelo. Ang taong lumalabas kapag kailangan at nawawala kapag may problema. Tinitigan siya ng investigador ng matagal. Alam mo ba, kung hindi ka huminto noon, ang kasong ito ay nabaon na sana ng maayos. Umiling si Angelo. Narinig ko lang po ang sigaw. Pero may ibang nakarinig ng kapangyarihan. Natapos ang pag-uusap. Inihatid ni Attorney Cruz si Angelo sa labas. Mula ngayon, mag-iiba sila ng paraan. Hindi na pamimilit, kundi pagbili. Nagtanong si Angelo, kung mag-aalok sila ng pera, tatanggapin ko ba? Hindi. Kung ganoon, ihanda mo ang sarili mo. Tumingin siya ng diretsyo. Ang taong hindi nabibili ng pera ay gagawin nilang pagod hanggang sa kusa siyang sumuko. Umuwi si Angelo sa kanyang kwarto. Nag-aayos ng gamot ang kanyang ina. Kumain ka na anak? Mamaya na po. Ginugulo ka pa ba nila? Opo. Natatakot ka ba? Umupo si Angelo at tiningnan ang ina. Opo. Pero hindi po ako tatakbo. Tumango si Nanay Elena. Mabagal ang boses. Ako rin, hindi tatakbo. Sa isang lugar, may isang taong pinapanood muli ang mga recording. May isa namang tumatawag sa gitna ng gabi. At alam na alam ni Angelo. Ang pinakamahirap na bahagi ay hindi pa dumarating.
Dahil kapag nagsalita na ang biktima, ang taong nasa likod nito ay mapipilitang lumabas o gumawa ng huling hakbang. Pagkababa pa lang ni Angelo ng telepono, nag-text si Attorney Cruz ng isang maikling linya. Darating sila. Ihanda mo ang sarili mo. Hindi nagtagal. Isang itim na sasakyan ang huminto sa bungad ng eskinita. Bumaba ang isang lalaki. Kalmado ang tindig. Plantsado ang damit. Hindi siya nagtanong. Hindi nagpaligoy-ligoy. Tiningnan niya si Angelo mula ulo hanggang paa at diretsahang sinabi, "Nandito ako para pag-usapan ang negosyo." Sumandal si Angelo sa pader. Kalmado ang boses. "Wala akong ibinebenta. Meron. Ang pananahimik mo." Naglagay siya ng isang makapal na sobre sa plastik na mesa. "Isang beses lang. Sapat na para alagaan mo ang nanay mo habang buhay." Hindi ito ginalaw ni Angelo. "Kung tatanggapin ko, anong mangyayari?" Wala nang gulo. Wala nang media. Wala nang mga tawag sa hating gabi. Tumingin si Angelo ng diretsyo. At yung babae, aalagaan siya sa paraang nararapat. Isang sandaling katahimikan. Dahan-dahang nagtanong si Angelo. "Iniisip niyo po bang huminto ako noon dahil sa pera?" "Hindi. Dahil sa kabutihan. At ang kabutihan ay mas lalong dapat bayaran." Bahagyang tumawa si Angelo. "Babayaran ninyo ang pagliligtas ng buhay sa pamamagitan ng pagbili ng katahimikan? Babayaran ko ang hindi paggawa ng gulo." Tumayo si Angelo at itinulak pabalik ang sobre. "Hindi ko ibinebenta." "Sigurado ka?" "Sigurado." Bumaba ang boses ng lalaki. "Inilalagay mo sa alanganin ang nanay mo." "Hindi. Kayo po ang gumagawa niyan." Ngumisi ang lalaki. "Ang mga mahihirap, may mapanganib na pride. Ang mga mayayaman naman, madalas nakakalimot sa isang bagay." "Ano yun?" "Ang katotohanan, hindi kailangan ng pera para mabuhay." Tumayo ang lalaki at nag-iwan ng isang pangungusap. "Magsisisi ka." Nang makaalis ang sasakyan, agad na tinawagan ni Angelo si Attorney Cruz. "Nag-alok sila ng pera. Tama ang ginawa mo. Binanggit nila ang nanay ko. Alam ko. At naghanda na rin ako." Wala pang isang oras. Tumawag ang investigador. "Na-record namin ang pagkikita. May CCTV sa eskinita. May mga testigo." Nakahinga ng maluwag si Angelo. "Mag-iiba sila ng diskarte." "Tama. Gagawa sila ng paraan para ikaw ang magkamali." Tumunog ang telepono ni Angelo. Si Isabel Valencia. "Kakaalok lang nila sa akin ng isang panukala." "Anong panukala?" "Isang pribadong kasunduan. Kapalit ng pag-urong ko sa kaso, ibibigay nila sa akin ang kontrol sa kumpanya." Nagtiim ang kamao ni Angelo. "Anong sabi ninyo?" Tumanggi ako. "Bakit po?" "Dahil ayokong mabuhay sa natitirang bahagi ng buhay ko dahil sa pananahimik ng iba." Isang anonymous na text ang lumabas kasunod nito. "Binigyan ka na ng pagkakataon." Nang gabing iyon, sumabog sa social media ang isang bagong video. Pinutol-putol, binaluktot, at ikinabit kay Angelo ang mga salitang hindi niya sinabi. Muling nag-init ang mga komento. Pero sa pagkakataong ito, may mga tumutol. Putol-putol ang clip, hindi tugma ang sinasabi. "Bakit laging yung rider ang tinitira?" Nag-text si Attorney Cruz. "Oras na para gumanti." Isang maliit na press conference ang idinaos. Walang grandstanding, katotohanan lang. Lumabas si Isabel, walang magarbong make-up. Tumingin siya ng diretso sa kamera. "Dinala ako sa isang abandonadong lugar. Itinali ako at iniligtas ako." Nagtanong ang isang reporter. "Sino ang nagligtas sa inyo?" "Isang rider." "Anong pangalan?" "Hindi mahalaga. Ang mahalaga, kung hindi siya huminto, wala na ako ngayon." Mabilis na kumalat ang mga salitang iyon. Nanood si Angelo sa likod ng screen, tahimik. Inilapag ng kanyang ina ang isang mangkok ng kanin sa harap niya.
Kumain ka na anak. Opo. Marami silang sinasabi tungkol sa'yo. Huwag niyo na pong basahin, Nay. Hindi ko binabasa. Tinitingnan kita. Hinawakan ni Nanay Elina ang kamay ni Angelo. Tama ang ginawa mo. Isa pang tawag ang dumating sa pagkakataong ito. Mula sa isang internal na numero. Mayroon na kaming warrant para sa isang tao. Sino po? Ang lalaking pumunta sa'yo. Napapikit si Angelo. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa pagkaunawa na nabigo ang pagbili ng katahimikan. Ngunit nang akalain niyang nagiging maliwanag na ang lahat, nagmamadaling tumawag si Diane. Kay Angelo! Bakit? Ibinabaling nila sa akin ang sisi. Ulit? Sinasabi nilang ako ang nag-imbento ng recording. Nasaan ka? Ligtas ka ba? Hindi ko alam. Biglang tumayo si Angelo. Huwag mong ibababa ang telepono. Huwag kang aalis dyan. Pupuntahan kita. Sa kabilang linya, nanginginig ang boses ni Diane. Kung mawala ako, walang mawawala. Pakinggan mo ako. May katotohanan, naputol ang tawag. Hindi dahil naubusan ng baterya, kundi dahil may nagpasya ng kumilos. Tumakbo si Angelo palabas ng eskinita. Malakas ang kabog ng dibdib. Alam na alam niya. Kapag hindi nabili ng pera ang katahimikan, hahanap sila ng paraan para putulin ang pinagmumulan ng boses. At ang pinakapanganib na bahagi ng kwento ay nagsisimula pa lang. Mabilis na pinatakbo ni Angelo ang kanyang motor sa bawat pamilyar na kanto. Ang telepono ay nakalagay sa harap. Ang screen ay madilim pa rin. Ang tawag ni Diane ay naputol na, parang isang biglaang hiwa sa huling manipis na hibla. Hindi niya tinawagan pabalik. Alam niyang sa sandaling ito, ang pananahimik ang tanging paraan para hindi malantad ang lokasyon niya. Isang text ang dumating mula sa investigador. Manatili kang kalmado. Tinutunton na namin ang signal. Maikli ang sagot ni Angelo. Papunta na ako sa kanya. Ang eskinita papunta sa lumang apartment kung saan nakatira si Diane ay mas madilim kaysa karaniwan. Kumukurap-kurap ang ilaw sa hagdanan. Bahagyang bukas ang pinto ng guardhouse. Manong. Oh? May babae po bang umalis na nagmamadali kanina? Meron. Sino pong kasama niya? 2 lalaki. Sabi, kamag-anak daw. Nanlamig ang buong katawan ni Angelo. Saan po sila pumunta? Doon sa parking sa likod. Mabilis siyang tumakbo sa makitid na daanan. Huminto siya. Walang laman ang parking lot, maliban sa isang sombrerong naiwan sa sahig. Sombrero ni Diane. Tumunog ang telepono. Si Attorney Cruz. Papunta na ako. Kaka-issue lang ng urgent warrant. Hindi sila gagawa ng padalos-dalos kung alam nilang sinusundan sila. Tiningnan ni Angelo ang sombrero, bumaba ang boses. Pero kaya nilang manakot. Isang anonymous na text ang lumitaw. Kung gusto mo siyang makita, huwag kang magsusumbong. Bahagyang natawa si Angelo. Hindi dahil sa gaan ng loob. Iniisip nilang takot pa rin ako. Ipinasa niya ang text sa investigador at nagreply ng isang salita. Saan? Mabilis ang sagot. Sa lumang bodega sa may pier. Pinaikot ni Angelo ang motor. Sa isang mababang silid, amoy amag ang hangin. Nakaupo si Diane sa isang silya. Maluwag ang pagkakatali sa kanyang mga kamay. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay hindi matangkad. Ngunit ang tingin ay sapat na para mapayuko ang sinuman. Binigo mo ako. Ginawa ko lang po ang tama. Tama para kanino? Para sa biktima. Mapait na tumawa ang lalaki. Akala mo ba, mapoprotektahan ka ng isang rider? Hindi po. Pero ang katotohanan, oo. Yumuko ang lalaki. May 2 kang pagpipilian. Una, bawiin mo ang sinabi mo. Pangalawa, hayaan mong iba ang bawi para sa'yo. Napapikit si Diane. Natatakot po ba kayo? Natatakot sa ano? Sa katotohanan.
Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Angelo. Nakataas ang telepono na nagre-record. Pasensya na, huli na ako. Tumingin ang lalaki. Nagyayelo ang mga mata. Ang tapang mo. Hindi po, ayoko lang magsisi. Narinig ang sirena ng pulis mula sa malayo. Ang pulat-asul na ilaw ay tumatama sa bintana. Akala mo ba aabot ka? Hindi kailangang umabot. Sapat na. Pumasok ang investigador kasama ang mga pulis. Sumama po kayo sa amin. Umatras ng isang hakbang ang lalaki. At huminto. Hindi lumaban. Mapait lang nang ngumiti. Akala nyo ba, tapos na? Hindi. Simula pa lang. Kinalagan si Dayan. Tumayo siya. Nanginginig pero hindi bumagsak. Salamat kuya. Okay ka lang ba? Okay lang dahil hindi ka umalis. Paglabas nila, malakas ang ihip ng hangin. Huminga ng malalim si Angelo na parang kalalabas lang sa isang napakahabang dilim. Muling tumunog ang telepono niya. Si Isabel Valencia. Kakatawag lang nila sa akin. Anong sinabi? Sabi nila, nawawala na sa kontrol ang lahat. Huwag po kayong aatras. Hindi ako aatras. Lalabas ako. Isang maikling pangungusap. Ngunit sapat para tumayo ng tuwid si Angelo. Sigurado po kayo? Sigurado. Dahil ayokong may ibang taong sumugal pa para sa akin. Sa likuran, bumulong ang investigador. May sapat na tayo para sa pansamantalang kaso. Pero ang tunay na laban ay nasa unahan pa. Tumango si Angelo. Alam ko po. At nandito ako. Pauwi. Tumawag ang kanyang ina. Nasaan ka anak? Tapos na po ang trabaho. Okay ka lang ba? Opo. Umuwi ka na. Opo. Binaba niya ang tawag. Tiningnan ang pamilyar na daan. Sa kanyang puso, wala nang panginginig tulad ng dati. Dahil naintindihan niya, kapag may isang taong naglakas loob na pumasok sa dilim para hilahin ang iba palabas sa liwanag, nawawalan ng kapangyarihan ang dilim na manakot. At mula sa sandaling ligtas na si Dian, ang mga taong nasa likod ay hindi na naglaro ng pahiwatig. Maliwanag ang ilaw sa opisina, ngunit ang hangin ay mabigat na parang may nakadagan. Nakaupo si Isabel Valencia sa dulo ng mesa, tuwid ang likod, magkapatong ang mga kamay. Wala na ang pagod na anyo ng isang biktima, kundi ang talas ng isip ng isang taong nagpasyang hindi na aatras. Sa kabilang dulo, ang kanyang bayaw na ipinatawag ay tahimik. Ngunit mas mabilis ang paggalaw ng mga mata. Nasa tabi nila ang investigador. Bukas ang folder. Simulan na natin. Matigas ang boses ng investigador. Kumpirmahin mo na nandoon ka sa lumang bodega nung nangyari ang insidente. Napadaan lang ako. Napadaan para saan? Para makipag-usap. Tumingin si Isabel. Makipag-usap kanino? Umiwas ng tingin ang lalaki. Sa assistant. Tungkol saan? Tungkol sa trabaho. Bahagyang ngumiti si Isabel. Ngunit malamig ang boses. Anong trabaho ang kailangang itali ang isang tao? Natigilan ang lahat. Inilagay ng investigador ang isang folder sa gitna ng mesa. Mayroon kaming recording. CCT footage at salaysay ng mga testigo. Nagtiim ang kamao ng lalaki. Hindi ako ang nag-utos. Sino ang nag-utos? Hindi ko alam. Tumingin si Isabel. Hindi mo alam o akala mo magpapatuloy akong manahimik tulad ng dati? Isang mahabang katahimikan. Tumingin ang investigador kay Isabel. Mayroon ba kayong hiling? Oo. Gusto kong magkaharap kami. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isa pang lalaki. Ang mismong taong nag-alok ng pera kay Angelo. Nang magtama ang kanilang mga mata, walang nagsalita. Isang malinaw na pagkaunawa, hindi na makakatakas.
Kilala mo ba ang taong ito? Tanong ng investigador. Oh, anong relasyon ninyo? Partnership. Mapait na tumawa si Isabel. Partnership para bumili ng katahimikan. Yumuko ang lalaki. Gusto lang naming maging maayos ang lahat. Maayos para kanino? Para sa pamilya? Sa unang pagkakataon, bahagyang hinampas ni Isabel ang mesa. Anong pamilya? Ang pamilya ko? O ang pamilya ng mga taong naghahati-hati sa kapangyarihan? Nanginginig ang boses niya, ngunit hindi mahina. Muntik na akong mamatay at tinatawag ninyo yan na maayos? Natahimik ang buong silid. Dahan-dahan at malinaw na nagsalita ang investigador. Iminumungkahi naming makipagtulungan kayo. Kung hindi, lahat ng detalye ay ituturing na seryoso. Tumingin ang bayaw, namumula ang mga mata. Sumunod lang ako sa payo. Kaninong payo? Sa kanya. Lahat ng tingin ay napunta sa lalaking nag-alok ng pera kay Angelo. Bumuntong hininga siya na parang sumusuko. Oo, ako ang nagmungkahi dahil akala ko mas madaling bilhin ang isang mahirap. Ang mga salitang iyon ay bumagsak na parang bato. Mula sa likuran, mahinang nagsalita si Angelo. Sapat lang para marinig. Nagkamali po kayo ng akala, tumingin ang lalaki. Anong alam mo? Isa lang po ang alam ko. Ang mahirap, kaunti lang ang pwedeng mawala sa kanya, kaya hindi siya madaling bilhin. Tumingin si Isabel kay Angelo at nanatili ang kanyang tingin ng matagal. Kumatok ang investigador sa mesa. Pansamantala naming isasampa ang kaso. Magkahiwalay kayong kakausapin. Napaupo sa silya ang bayaw. Ang isa naman ay tahimik. Nakatikom ang mga labi. Nang matapos ang pagpupulong, lumabas si Isabel. Huminto siya sa harap ni Angelo. Nagsisisi ka ba na huminto ka? Humiling si Angelo. Kung nagpatuloy po ako noon, doon ako magsisisi. Tumango siya. Namumula ang mga mata. Sanay na akong may mga taong nasa likod ko dahil sa pera. Ito ang unang beses na may tumayo sa harap ko na walang kailangan. Bahagyang ngumiti si Angelo. May kailangan po ako. Muli, kailangang makatulog ng mahimbing. Sa isang sulok, naghihintay si Dayan. Hawak ang isang baso ng tubig. Nang makita si Angelo, tumayo siya. Sorry kuya, dahil nadamay ka pa. Hindi, inilabas mo ang katotohanan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, ngumiti si Dayan. Lumapit ang investigador at bumulong kay Angelo. Hindi pa tapos ang kasong ito, pero nalagpasan na ang pinakamahirap na bahagi. Ihanda mo ang sarili mo sa susunod na yugto. Nagtanong si Angelo. Anong yugto po? Ang pagiging publiko. Tumingin si Angelo sa salamin na bintana sa labas. Ang mga ilaw ng syudad ay sumasalamin na parang libu-libong matang nakamasid. Naintindihan niya, kapag lumabas na sa liwanag ang katotohanan, hindi na ito pag-aari ng iisang tao. At mula sa sandaling ito, ang labanan ay hindi na sa loob ng isang saradong silid, kundi sa harap ng lahat. Ang unang balita ay lumabas tanghali. Maikli. Ngunit sapat para yumanig sa social media. Kaso isinampa kaugnay sa insidente ng businesswoman na si Isabel Valencia. Iniimbestigahan ang posibleng pamimilit at pagtatago ng krimen. Wala nang salitang hinala, wala nang chismis, isang opisyal na kumpirmasyon. Paulit-ulit na binasa ni Angelo ang balita. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil hindi siya sanay sa pakiramdam na ang katotohanan ay tinawag sa tamang pangalan. Walang tigil sa pag-vibrate ang telepono. Hindi mga kamag-anak, kundi mga hindi kilalang numero. Kayo po ba yung sangkot sa kaso? Kayo po ba yung rider na nagligtas? Pwede po ba kayong magbigay ng detalye? Pinatay ni Angelo ang telepono. Tinawagan niya si Attorney Cruz.
Ano po ang sasabihin ko? Wala. Hayaan mong sila ang magsalita. Sino pong sila? Ang katotohanan. Hapon, lumabas si Isabel Valencia sa isang pampublikong pagdinig. Walang iniiwasan, walang kinatawan. Tumayo siya sa harap ng mikropono, hindi nanginginig ang boses. Nanahimik ako noon, hindi dahil hindi ko alam, kundi dahil akala ko, ang pananahimik ang paraan para mapanatili ang kapayapaan. Huminto siya at huminga ng malalim, pero ang pananahimik na iyon ang muntik ng pumatay sa akin. Natahimik ang buong silid. Kung hindi huminto ang isang tao noong gabing iyon, wala ako dito ngayon. At marahil, lahat ay nabaon na ng maayos. Isang reporter ang diretsahang nagtanong, bakit po kayo nagpasya na magsalita ngayon? Dahil may isang taong naglakas loob na hindi tanggapin ang pera para manahimik. Tumingin siya sa direksyon ni Angelo na nasa dulo ng silid. Kung natakot siya, wala akong karapatang magtago. Ang mga salitang iyon ay mabilis na kumalat. Biglang bumaliktad ang opinyon ng publiko. Ang mga mabibigat na komento noon ay unti-unting nagbago. Kung wala yung rider na yun, subukan mong ilagay ang sarili mo sa posisyon niya. Mahirap na nga. Pero naglakas loob na tumanggi sa pera. Bihira yan. Ngunit hindi lahat ay bumaliktad. Isang artikulo ang lumabas na sumusubok na ibalik ang duda. Mayroon kayang nakahandang script? Pagkabasa ni Attorney Cruz, nag-text lang siya kay Angelo ng isang linya. Kalma lang. Huwag kang re-react. Gabi, nagkita si Diane at Angelo sa isang maliit na kainan. Hindi ko akalaing ganito kalaki ang magiging ingay. Ako rin. Pagod ka na ba, kuya? Oh, bakit hindi ka umiwas? Dahil mas nakakapagod ang umiwas. Ngumiti ng bahagya si Diane at natahimik ng matagal. Akala ko noon, sapat na ang gawin ko lang nang maayos ang trabaho ko. Ngayon, naintindihan ko na. Ang hindi pagpili ay isa ring pagpili. Isang araw, inilabas ang desisyon ng pansamantalang suspensyon sa trabaho. Ang pangalan ng taong nasa gitna ay opisyal nang lumabas sa anunsyo. Walang drama, walang paglalarawan. Isang tuyong pangungusap. Ngunit sapat na. Nakatanggap si Angelo ng tawag mula sa investigador. Nakita mo na ba ang anunsyo? Opo. Anong pakiramdam? Medyo gumaan. Hindi pa tapos. Alam ko po. Pero nagawa mo ang pinakamahirap na bagay. Ano po yun? Ang hindi sumuko nung pinagdududahan ka. Gabi, maagang umuwi si Angelo sa kanilang kwarto. Nanonood ng balita ang kanyang ina at ang eksena ay tungkol sa kaso. Hindi nagkomento si Nanay Elena. Pinatay niya ang TV at lumingon sa anak. Kumain ka na? Opo, Nay. Marami silang sinasabi tungkol sa'yo. Narinig mo ba? Opo. Naniniwala ka ba? Inilagay niya ang kamay sa balikat ni Angelo. Naniniwala ako sa'yo. Sapat na po yun. Natahimik si Angelo. Isang kakaibang pakiramdam. Walang pagmamalaki. Walang panalo o talo. Isang normal na paghinga lang. Gabi. Nakatanggap siya ng isang text na walang pangalan. Akala mo ba tapos na? Tinitigan ni Angelo ang screen ng matagal at nag-reply ng isang salita. Hindi. Walang sagot. Sa ibang lugar, pumirma si Isabel Valencia ng isang petisyon para palawakin ang investigasyon. Huminto ang kanyang panulat ng isang segundo at pagkatapos ay nagpatuloy. Wala nang pag-aatubili. Nakatayo si Angelo sa maliit na balkonahe ng kanilang kwarto. Nakatingin sa pamilyar na eskinita. Tumatakbo pa rin ang mga sasakyan. Naglalakad pa rin ang mga tao. Hindi naghihintay ang buhay. Naintindihan niya, ang hustisya ay dumarating ng huli. Pero kung walang maghihintay, hindi ito darating.
At mula sa sandaling bumaliktad ang opinyon ng publiko, ang laban ay hindi na laban sa kapangyarihan, kundi pagtahak sa katotohanan hanggang sa dulo, kahit ano pa ang presyo. Inakala ni Angelo na pagkatapos tawagin sa tamang pangalan ang lahat, mananahimik na ang buhay. Ngunit ang totoo, ang epekto ng pagsasabi ng totoo ay hindi maingay. Dumarating ito ng dahan-dahan at tumatama ng malalim. Ang unang biyahe niya pagkatapos ng ilang araw ay isang pamilyar na ruta. Sa sakayan, isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang tumitig sa kanya ng matagal bago nagsalita. Ikaw, yung si Kuya Angelo sa balita, di ba? Opo, napanood ko. Pero sumakay pa rin po kayo. Oo, dahil sa isip ko, kung may taong naglakas loob na tumanggi sa maruming pera, panatag akong umupo sa likod niya. Ang mga, sam- ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Angelo sa buong biyahe. Ngunit hindi lahat ay ganoon. May ilang pasaherong kinakansela ang biyahe kapag nakita ang pangalan niya. May iba namang titingin lang at tatalikod. Mahirap na, baka madamay pa. Hindi sila sinisisi ni Angelo. Naintindihan niyang ang katotohanan ay hindi laging komportabling katabi. Tanghali, tinawag siya ng landlady. Angelo, pagkatapos, alam kong wala kang ginawang masama, pero laging may nagtatanong dito. Matanda na ako, hindi ko na kaya. Tumango si Angelo. Naiintindihan ko po. Kailan po ako aalis? Ngayong gabi. Walang sigawan, walang pagtatalo. Isang mabigat na pag-atras lang. Nang bitbitin ni Angelo ang kanyang mga gamit palabas ng kwarto. Nakaupo si Nanay Elena sa kama. Hawak ang isang lumang tuwalya. Pahirap lang ako sa iyo, anak. Hindi po, Nay. Dahil sa inyo, hindi ako natakot. Mapait na ngumiti si Nanay Elena. Kailangan na nating magsimula ulit sa ibang lugar. Opo, kahit saan basta makakatulog ng mahimbing. Ang mga salitang iyon ay magaan pakinggan. Ngunit alam ni Angelo na iyon ang unang bayad. Sa ibang lugar, nagsumite ng resignation letter si Diane. Hindi dahil pinilit, kundi dahil ayaw na niyang manatili sa isang lugar kung saan ang pananahimik ay itinuturing na katalinuhan. Nakipagkita siya kay Angelo bago umalis. Sorry kuya, dahil nadamay ka pa. Hindi. Inilabas mo ako mula sa isang lugar kung saan kung nagpatuloy ako, magsisisi ako habang buhay. Ngumiti si Diane, namumula ang mga mata. Sa tingin mo, marami kang nawala. Oh, sulit ba? Nag-isip si Angelo ng matagal. Sulit, dahil may mga bagay na kapag nawala, doon mo lang malalaman kung ano ang natira sa'yo. Hapon, nakipagkita si Isabel Valencia kay Angelo. Walang opisina, walang abogado. Isang maliit na coffee shop lang. Inabutan niya si Angelo ng isang sobre. Ito ang pampagamot sa nanay mo. Hindi ito bayad sa katahimikan. Ito ay pasasalamat. Tiningnan ni Angelo ang sobre at itinulak pabalik. May hihilingin po akong ibang pabor. Ano yun? Mabuhay po kayo ng maayos at huwag na kayong manahimik ulit. Tinitigan siya ni Isabel ng matagal at tumango. May utang na buhay ako sa'yo. Wala po. May utang kayo sa sarili ninyo. Ang mga sumunod na balita ay hindi nagaanong tungkol kay Angelo. Ang atensyon ng publiko ay nalipat na sa mas malalaking pangalan. Sa mga numero, sa mga pagdinig. Bumalik siya sa dati niyang lugar. Isang rider. Ngunit may isang bagay na nagbago. Kapag humihinto siya para sa pasahero, iba na ang tingin sa kanya ng mga tao. Hindi dahil sikat siya, kundi dahil alam nila. Gabi, lumipat si Angelo at ang kanyang ina sa isang mas maliit na kwarto. Walang balkonahe, walang malaking bintana. Pagkatapos, mag-ayos ng gamit. Umupo si Nanay Elena sa kama. Malungkot ka ba, anak? Opo. Nagsisisi ka ba?
Umiling si Angelo. Nalulungkot lang po ako dahil dahil ang paggawa ng tama, kailangan pa ring umalis. Hinawakan ni Nanay Elena ang kamay ng anak. Anak, ang taong gumagawa ng tama ay hindi para manatili, kundi para malaman na hindi niya kailangang magtago. Yumuko si Angelo. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, umiyak siya. Walang hagulgol, walang tunog. Mga luha lang na dahan-dahang dumadaloy. Sa isang lugar, isang kaso ang natapos. Isang pangalan ang natanggal sa listahan ng may kapangyarihan. Isang tao ang nagsimula muli mula sa wala. At si Angelo, inilabas niya ang kanyang motor mula sa bagong eskinita. Tiningnan ang daan sa unahan. Hindi mas malawak, hindi mas maliwanag, pero tuwid. At alam niya, minsan, ang hustisya ay hindi nagbibigay ng gantimpala. Ibinabalik lang nito sa iyo ang isang mahimbing na tulog. Hindi inakala ni Angelo na muli niyang makikita si Isabel Valencia ng ganoon kabilis. Maikli lang ang tawag, walang paligoy. Pwede ba kitang makita ulit? Para saan po? Para magpaalam. Natahimik si Angelo ng ilang segundo. Sige po. Ang pagkikita ay hindi sa opisina o sa isang magarbong restaurant. Sa isang maliit na coffee shop lang malapit sa terminal ng bus, kung saan mabilis ang dating at alis ng mga tao. Walang pumapansin sa isa't isa. Naunang dumating si Isabel. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt, walang alahas, walang bodyguards. Mahirap isipin na siya ang taong dating nakaupo sa gitna ng mga bilyon pisong pagpupulong. Nagulat ka ba? Hindi po. Bakit? Dahil mukha po kayong isang taong gustong magsimula ulit. Ngumiti si Isabel. Isang pagod. Ngunit, putuong ngiti. Kakapirma ko lang ng desisyon na umalis sa pamamahala. Kusa po. Oo, walang pumilit. Tumigil siya. Ayokong magpatuloy sa isang lugar kung saan ang pananahimik ay itinuturing na katalinuhan. Tumango si Angelo. Saan po kayo pupunta? Hindi ko pa alam. Maganda po iyan. Dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pinayagan kong hindi malaman. Natahimik sila ng ilang sandali. Sa labas, umaling-aw-ngaw ang busina ng mga bus. Kay Angelo. Pagkatapos, galit ka ba sa akin? Saan po? Dahil nadamay ka. Hindi po ako nadamay. Pumasok po ako. Yumuko si Isabel. Kung hindi ka huminto noon, hindi na po ninyo kailangang ulitin. Hindi. Kailangan kong sabihin. Tumingin siya ng diretso kay Angelo. Kung hindi ka huminto, patay ako. Kung tinanggap mo ang pera, nabuhay ako sa kahihiyan. Binigyan mo ako ng ibang pagpipilian. Huminga. Si Angelo ng kape. Dahan-dahan ang boses. Ginawa ko lang po ang isang bagay na kung hindi ko gagawin, hindi ako makakatulog. Kinuha ni Isabel mula sa kanyang bag ang isang lumang telepono. Ito ang numero ko. Hindi para sa trabaho. Para lang kung sakaling kailanganin mo isang araw. Tinitigan ni Angelo ang telepono ng matagal at umiling. Itago niyo na lang po. Bakit? Dahil ayoko na pong bumalik ang buhay ko sa lugar na yan. Naintindihan ni Isabel. Hindi siya nalungkot. Tumango lang. Salamat sa pagiging tapat. Natapos ang pagkikita. Walang kamayan. Walang pangako. Dalawang tao lang na tumayo at naglakad sa magkaibang direksyon. Pagbalik ni Angelo sa kanilang kwarto, nagtatahi ng lumang damit si Nanay Elena. Sinong tumawag, anak? Isang dating kakilala po. Dati pero nagkita pa. Nagkita po para malaman na tapos na. Tumango-tango si Nanay Elena. Magtatagal ka ba dito? Baka hindi rin po. Bakit? Gusto ko pong lumipat ng lugar na pinapasukan para hindi ko na maalala ang mga dati. Tinitigan siya ng ina ng matagal. Saan ka man pumunta, tandaan mo ang isang bagay.
Ano po yun? Nay, wala kang utang kaninuman. Nabuhay ka lang ng tama. Kinabukasan, sa bagong ruta nagmaneho si Angelo. Walang nakakakilala sa kanya, walang nagtatanong tungkol sa nakaraan. Isang huling biyahe, isang estudyante ang pasahero. Kuya, hindi po kayo natatakot magmaneho ng gabi? Natatakot saan? Sa mga nangyayari sa internet. Tapos na yun, ngumiti ang estudyante. Kung ako po iyon, baka hindi ko kaya. Hindi kayang ano, huminto. Natahimik si Angelo ng ilang sandali at nagsalita. Lahat naman kaya, ang tanong, hihinto ka ba o hindi? Hindi sumagot ang estudyante. Pero alam ni Angelo, nananatili ang tanong sa isip nito. Gabi, pinatay ni Angelo ang makina at itinulak ang motor pa uwi. Tulog na si Nanay Elena, pantay ang hininga. Humiga siya at tiningnan ang mababang kisame. Walang ilaw ng syudad, walang malakas na ingay. Isang tunay na katahimikan lang. Napapikit si Angelo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakatulog siya ng mahimbing. Naintindihan niya, hindi lahat ng gumagawa ng tama ay mailalagay sa pinakamaliwanag na lugar. Ngunit ang taong gumagawa ng tama ay hindi na matatakot sa dilim sa loob ng kanyang sarili. At iyon, marahil, ang pinakatahimik na muling pagsilang ng isang ordinaryong tao. Inilabas ni Angelo ang kanyang motor mula sa bagong inuupahang kwarto habang madilim pa. Ang iskinita ay makitid, ang semento ay may mga bitak, at ang amoy ng kape mula sa maliit na tindahan sa kanto ay pamilyar. Walang kamera, walang nakakakilala sa kanya bilang ang taong sangkot sa isang maingay na kaso. Gusto niya iyon. Tumunog ang telepono. Isang maikling biyahe. Tinanggap ni Angelo. Palagi niyang tinatanggap ang mga maiikling biyahe dahil nagbibigay ito sa kanya ng pakiramdam na ang buhay ay normal na tumatakbo. Ang pasahero ay isang lalaking may edad na, malalim ang boses at matipid magsalita. Dahan-dahan lang kuya. Opo. Umandar ang motor. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita ang lalaki. Naniniwala ka ba na kayang baguhin ng isang ordinaryong tao ang isang bagay? Tumingin si Angelo sa unahan. Opo. Saan po kayo naniniwala? Sa katotohanang hindi sila tumalikod. Tumango ang lalaki. Hindi na nagtanong. Natapos ang biyahe. Sakto ang bayad. Walang sobra, walang kulang. Pagbalik ni Angelo, gising na ang kanyang ina. Nag-iinit ng lugaw. Ang aga mo, anak. Opo. Pagod? Hindi po. Mabuti. Inilagay ni Nanay Elena ang mangkok ng lugaw sa harap ng anak. Hindi ka na ba nila ginugulo? Hindi na po. Tapos na pala. Nag-isip si Angelo. Hindi po tapos, pero sapat na. Hindi na nagtanong ang ina. May mga tanong na mas nagpapanatag kapag kaunti ang sagot. Tanghali, dumaan si Angelo sa health center para kunin ang gamot ng ina. Tiningnan siya ng nurse, nag-atubili, at bumulong. Kayo po si Kuya Angelo, di ba? Opo. Napanood ko po. Ingat po kayo. Isang simpleng pangungusap. Walang papuri. Walang tanong. Ngunit sapat na para maramdaman ni Angelo na hindi siya invisible. Hapon. Kumuha pa siya ng ilang biyahe bago isinara ang app. Gusto niyang tapusin ang araw habang may kaunting sikat pa ng araw. Para malaman na hindi pa siya nilalamon ng gabi. Isang text mula sa hindi kilalang numero ang lumitaw. Salamat sa hindi pananahimik. Tinitigan ni Angelo ang screen at binura ito. Hindi na kailangang malaman kung sino. Dahil naintindihan niya, ang pasasalamat na iyon ay hindi para sa kanya lang. Para iyon sa sandaling nagpasya ang isang tao na huminto. Gabi, nakaupo si Angelo sa labas ng kanilang kwarto.
Tinatahi ang kanyang lumang jacket. Sa tabi niya, nag-aayos ng gulay ang kanyang ina. Nanghihinayang ka ba? Saan po, Nay? Nay, kung nagpatuloy ka noon, hindi ka mabubuhay ng ganito. Tumango si Nanay Elena, dahan-dahan ang boses. Sapat nang iyan. Dumating ang gabi. Walang text, walang tawag. Humiga si Angelo at pumikit. Naisip niya ang abandonadong lugar, ang sigaw ng tulong, ang mga araw ng pagdududa, pananakot, at pagbili ng katahimikan. Lahat ay lumipas na parang isang mahabang daan na natapos na. Hindi siya naging bayani, walang gantimpala, walang karangalan. Isang bagay lang ang malinaw na natira, siya pa rin ay siya. At kung nga ngayon ay pinakikinggan mo ang kwentong ito, marahil ay tinatanong mo ang iyong sarili. Kung ako yun, hihinto ba ako? Walang nakahandang sagot, ngunit isang bagay ang sigurado. May mga sandali na sapat na ang hindi mo pagtalikod para lumiko ang buhay sa ibang direksyon. Itinaas ni Angelo ang kumot at natulog ng mahimbing. Bukas, magmamaneho pa rin siya. Mahirap pa rin ang buhay. Ngunit ang kanyang puso ay hindi na nakayuko. At iyon ang pinakamagaang katapusan para sa isang taong piniling tumayo ng tuwid. Salamat sa pananatili. Hanggang sa huling sandali ng kwento. Kung isang araw ay makarinig ka ng isang napakaliit na sigaw sa gitna ng maingay na buhay, sana'y manatili ang kwentong ito ng sapat na matagal para maalala mo na ang paghinto. Minsan, ang pinakamalayong mararating. Hanggang sa muli. Kamusta po kayo mga kaibigan? Comment naman kayo kung taga saan kayo nanonood o nakikinig sa mga oras na ito. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento natin ngayong araw? May aral ba kayong napulot o may bahagi ba na talagang tumatak sa inyo? I-share nyo naman ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Saan man kayo sa mundo, dalangin ko na palagi kayong nasa mabuting kalagayan, ligtas, at payapa kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At kung kayo ay may sariling kwento na nais ibahagi, mapanakakatuwa, nakakaiyak, o nakaka-inspire, huwag kayong mahiyang i-comment din dahil gusto rin naming marinig at matuto mula sa inyong mga karanasan. Maraming salamat sa inyong oras.